Rumaraga sa pagpapala po sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 35 sa versikulo 30 hanggang versikulo 35. Sinabi ni Moses sa mga Israelita, pinili ni Yahweh si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Juda. Siya'y pinuspusya ng Espiritu ng Diyos kaya't dalubhasa siya sa lahat ng gawain. Mahusay siya sa paggawa ng magagandang dibuho at kayang-kaya niya iukit ito sa ginto, pilak o tanso. Bisa siyang magtabas ng mamahaling bato, mahusay lumilok at talbasa sa anumang gawaing pangsinig. Siya at si Holiab na anak ni Hisamak ay binigyan ni Yahweh ng kakayahan para maituro nila sa iba ang kanilang nalalaman. Sila'y binigyan niya ng pambihirang kakayahang gumawa ng gawain ng mga dablubhasang mang-uukit, dibuhista, pangkaraniwang panghahabi at ng mga habi ng lanang asul, morado at pula, at ng ginto at ng pinong lino. Kaya nilang gawin ang anumang uri ng gawain. So, ang passage to ay patungkol doon sa instruction ni Lord kung sino ang mga magiging worker doon sa paggawa ng Tent of the Tabernacle. Kasi nung panahon ni Moses, Tent of the Tabernacle yung gamit nila, yung place of meeting nila ay Tent of Tabernacle. So, nung panahon ni Moses, wala pa yung temple. Kasi yung temple, panahon na yun ni Solomon. Okay? Pero dito sa panahon ni Moses, Tent of the Tabernacle muna yung ginagamit nila. At syempre, may mga materials doon, may mga gamit doon na kailangan may gagawa. At yung mismong Tent of the Tabernacle may gagawa. Kaya si Lord mismo nagbigay ng instruction kung sino ang kanyang mga inassign. So, ano naman inibig sabihin ng passage na to? So, yes, si Lord may mga ina-assign. Kasi, kada isa sa atin, kanya-kanya naman tayo ng talent and skills. Yung si Bezalel, yun ang kanyang talent. Pero hindi niya kayang gawin ang ginagawa ni Moses. Di ba? Yung talent ni Moses, iba naman. Yung talent ni Bezalel, iba. Yung talent ng mga maghahabi, iba. So, kanya-kanyang talent, pero si Lord ang nag-a-appoint. So, ikaw, kung ano mang yung talent na binigay sa iyo ni Lord, sooner or later, i-appoint ka rin niya sa isang posisyon o isang trabaho o isang titulo or isang sitwasyon kung saan gagamitin ka rin ni Lord sa paraang naaayon sa kanyang mga plano. Kasi si Lord naman kasi talaga nagpaplano. Kaya baga, may mga kaya akong gawin na hindi nyo kayang gawin. May mga kaya rin kayong gawin na hindi ko kayang gawin. So, kanya-kanya tayong strength and weaknesses. Pero, in time come, pag talaga si Lord ang pumili, kailangan gawin mo yung part mo. Kasi kanya-kanya naman na calling, di ba? Ang iba, katulad ni Moses, nagli-lead. Yung iba naman, katulad ni Bezalel, worker. Yung iba naman, katulad ng mga soldier. So, iba-iba. Kaya kahit na ano pa man ang skill or talent na meron ka, magpagamit ka kay Lord. Okay? Okay. Pero nung panahon ni Bezalel, ang nag-confirm noon ay si Moses. Bezalel, ikaw ang inappoint ni Lord para gawin to. So, may man of God ka rin siguro sa buhay mo. Siya rin ang magko-confirm sa'yo. At syempre, kung wala man, may cell group leader ka. Magko-confirm din sila sa'yo.